Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Okay. Pag-usapan natin, diretso na tayo dito sa ating topic, sa mga scenarios na maaaring mangyari at lumitaw. At dahil nga itong elimination round ng Governor's Cup ng PBA Season 49 malapit na matapos, no? Okay. So ito ay malapit nang magwakas. Last playing day natin sa 23. Pero ganito kaaga pa lamang ay malalaman na natin kung sino mga papasok, yung may posibilidad na pumasok at may posibilidad na ma-eliminate. Sino yung mga maaaring magtabla-tabla, etc. etc. Okay, pag-uusapan natin yan, isa-isahin po natin sa inyo mga kababayan. So tutok po dito sa Talking Toshi TV. Alright? Unahin natin muna nating ilahad yung current team standings as of today, no? Ngayong araw na ito. Alright, Group A tayo, no? Group A, TNT 7-2. Alright? Meralco 6-3. Okay. Converge 5-4. Magnolia 4-4. Northport 3-5. Terra Firma 1-8. Okay. So, katabi nung standings nila, yung mga natitirang teams na kakalabanin pa nila o makakaharapan nila, no? Okay? Yung kulay berde, qualified na yan sa next round, sa playoffs. At yung namang orange, eliminated na po yan. Okay? So, ang Terra Firma sa Group A, eliminated na po. Okay? Bagamat sila ay nanalo nung isang araw, hindi naman na, syempre, aabot yan. Dahil 8 na yung kanilang talo. So, imposible naman na pumasok pa yan, So, ang medyo assured na pasok na sa playoffs, ay ang TNT at ang Meralco. Okay. Ang naglalaban-labang na lang, teka muna. Punta muna tayo sa TNT Meralco. Sandali lang natin, i-discuss lang natin sandali ito. Ang TNT pwede pang mag 8-2. Ang Meralco, once na manalo ang TNT ng isa pa at matalo ang Meralco, 6-4. So, number 1 na ang TNT, At kung manalo ang Meralco 7-3 at matalo ang TNT sa Northport, magtatabla tayo. Okay? TNT Meralco tabla. So, quotient na kukunin dyan. Okay? I have yet to get the quotient, sa pagitan ng TNT at Meralco, Pero isa dyan magna number 1, of course, to break the tie. 7-3. Okay? Well, hindi na natin sila masyadong concern kasi pasok na naman sila. Pwestuhan na lang ang pag-uusapan dyan. Pero ang pinaka-importante mapag-usapan natin, kung sino yung magiging huling sabit sa bus, para makarating ng playoffs. Okay. Converge, Magnolia, Northport. Ang Converge ngayon, mga kababayan, 5-4. Okay naman, pwede naman. Kaya lang meron akong tatalakayin mamaya na maaari makasama pa ang Converge sa tablahan. Okay? Anong scenario yon? Mamaya bibigay ko sa inyo, Ang point ko lang po rito ay ang magigirian pa, sa 4th place, sa mga susunod pa mga araw, sa placings, is Converge, Magnolia, or Northport. Okay? Ang Converge medyo pasok na magkakatalo lang sa tablahan. Okay? Merong scenario na gano'n. Okay. Punta na tayo doon sa scenario number 1. Okay? Scenario number 1.
Pagpalagay natin, Northport wins their 2 remaining games. Tapos, matalo ang Magnolia sa Converge. Okay? Ano ang magiging scenario niyan? So, since talo ang Magnolia sa Converge, so panalo ang Converge, ano? So, 6 and 4, wala nang tanong. Pasok na sila. Okay? So, ang mga tanong na lang dito, ano mangyayari sa Northport tsaka sa Magnolia? Northport, dalawa ang panalo nila, 5 and 5. Ang Magnolia, talo sa Converge, 4 and 6. Ano ibig sabihin? Magnolia is eliminated, Northport qualified na sa next round. Pasok sila sa next round. Okay, so TNT, Meralco, Converge, Northport ang pasok. Kung ito ang senaryo. So meron pa palang delikado pa pala ang Magnolia. Pwede pa pala sila ma-eliminate pagka ganito ang senaryo. Okay? Wag lang sila Northport at saka Magnolia, wag lang sila magpo 4 and 6. Ang Converge wala nang possibility na mag 4 and 6 kasi 5 na sila eh. 5 and 4 na eh. Okay? Wag lang magpo 4 and 6 itong Northport or Magnolia kasi once na mag 4 and 6 ka, malamang eliminated ka na. Okay? Katulad nitong scenario number 1. Okay? Ngayon, scenario number 2. Northport wins over Magnolia pero talo siya sa TNT. Okay? Dalawa ang possibility niyan under this scenario number 2. Scenario 2.1, Magnolia wins over Converge. So, ang mga situations natin, panalo ang Northport sa Magnolia pero talo sila sa TNT. At sa second game na Magnolia versus Converge, manalo sila. Okay, yan ang una-una, 2.1. Ito ang magiging, yan, nakikita nyo, no? Yan ang magiging standing nila. Converge, 5 and 5. Tapos Magnolia, 5 and 5. Northport, 4 and 6. So, lugi sa ganitong senaryo ang Northport, no? Okay? Ang Northport kasi kailangan ay maipanalo nila yung last 2 games sila. Once na isa lang ang matalo sila, wala na sila. Okay? Yan. So, Northport is eliminated. Ngayon, may isang senaryo pa. Paano kung matalo ang matalo ang Magnolia sa Converge? Okay? Okay. So, kung matatalo ang Magnolia sa Converge, okay, at manalo ang, yung kanina, no, sa scenario to, at manalo Northport sa Magnolia, pero talo sila sa TNT, ang scenario 2.2 mo, Converge 6-4, pasok na sila, sure na yan. Magigirian na lang sa last place is Magnolia at saka Northport, tabla sila sa 4 and 6. Okay? Pwede naman mag 4 and 6 ang Northport basta may katabla sila. Katabla nila ang Magnolia. Okay? Pero kung sila solo 4 and 6, wala, eliminated na sila. Okay? Now, how would you break the tie? Quotient system shall apply to break the tie sa 4 and 6. Okay na? Titingnan pa natin kasi hindi pa sila naglalaro eh. So, yung previous nilang, kasi ano yan eh, plus and minus 11 yung nandun sa yung first game nila. So, titingnan pa natin, sasama pa natin yung second round nila kung ano ang magiging quotient nila. No? Okay, so abangan na lang natin yan. Tsaka mag-aabang pa tayo ng mga scenarios. Kung pupunta man dito sa scenario na to, quotient system ang mananaig, ano? Ang gagamitin natin. Okay, scenario number 3. Magnolia wins over Northport. Okay? Once na matalo ng Magnolia ang Northport, 3 and 5. Magiging 3 and 6 sila. 4 and 6 na lang ang pwedeng may maximum ni Northport kahit manalo. Kahit manalo siya sa TNT, 4 and 6 pa rin siya. 5 and 4 na ang Magnolia. Okay? So wala na. Hindi na kaya habulin yung 3 and 6 yung 5 and 4. Okay?
Kasi 4 and 4 ang Magnolia ngayon. Pag nanalo sila sa Northport, 5 and 4 na sila, 3 and 6 ang Northport. Laglag ngayon ng Northport, eliminated na siya automatically. Yan ang ayaw ng Northport. Yung matalo sila. Okay, una-una, dapat maipanalo nila yung Magnolia. Sa Biyernes. No? Yan. Magnolia, Northport. Kung gustong makapasok na Northport, dapat maipanalo nila yung sa Magnolia. Okay? Once na matalo sila sa Magnolia, sa Biyernes, wala na. Magnolia na papasok. Okay? Scenario number 4. Northport wins last 2 games. Magnolia wins over Converge. Ito ang ayaw ng Converge. Okay? Pagka ito nangyari, scenario number 4, magkakatablaan silang tatlo. Converge 5-5, Magnolia 5-5, Northport 5-5. Again, the quotient system shall apply to break the tie at 5-5. So, titingnan pa natin yung mga scores ito, mga final scores, para makita rin natin yung final quotient na lalabas. Kung sino ang malalaglag dito sa tatlo. Sino yung dalawang papasok. Okay? Ayan. Yan ang iniiwasan ng Converge. So, ang Converge, although sabi ko nga sa inyo, medyo pasok-pasok na siya, pero meron pa rin possibility na mahila ng Magnolia tsaka ng Northport tong Converge pababa at magtablaan sila sa 5-5. Okay? Yan. So, scenario number 4 yan. Okay. Yan po ay sa Group A. Okay? Sa Group B, medyo madali-dali ang intindihin natin dyan. Ano? Hindi masyadong mahirap intindihin. No? Okay. Sa Group B, tingnan natin. Ross, Rain or Shine 7-2. San Miguel 6-3. Barangay Ginebra 6-3. NLEX Road Warriors 3-5. Blackwater Bossing 3-5. Tsaka Phoenix Fuel Masters 1-8. Okay? Again, yung green and orange shall apply. Qualified na po papasok sa semifinals o sa playoffs ang Rain or Shine, San Miguel, Ginebra. Okay, ang kulay orange na Phoenix, hindi na po pasok yan. Ano? Eliminated na po sila. So, ang nagtitira na lang nagigirian diyan sa 4th place na yan ay ang NLEX at saka Blackwater Bossing. Okay, at 3-5 tabla sila. At tapos na naman yung laro nila. So, hindi naman na sila magtatapat. So, madali nang intindihin to. So, mga separate na mga na mga kalaban, no? Phoenix, Ginebra, San Miguel, Rosso. Wala naman silang overlapping na schedule na NLEX sa mga kalaban ng Blackwater or Blackwater mga kalaban ng NLEX. So, madaling intindihin to. Okay. Bago tayo pumunta sa NLEX Blackwater, yung Ross yung sa taas muna. Yung tatlo pwede pang magtablahan, yung Ross, SMB at saka Gin. Okay, so malamang dito, isa ang sigurado ko rito, San Miguel is more or less, mas malamang second place na sila. Kasi natalo sila ng Rain or Shine. Halimbawa, kung mag 7-3 sila lahat, ang Rain or Shine is 1 point lang ang naipanalo ng San Miguel sa Rain or Shine. Kanina, 10 yung lamang. So, negative, positive 9 pa. Okay? Negative 9 pa ang San Miguel. Okay? Yan. Well, hindi ko alam kung malaki. Kasi malaki rin ang lamang nila sa Ginebra, no? So, malamang ang Gene Kings 3rd place din. Ito, susundin natin yung malamang ganyan ang itsura. No? Kung magtablaan man 7-3, ano? Pero meron pa kasi sa ibang senaryo. Kung manalo ang Rain or Shine, 8-2 sila. San Miguel is 7-3 kung manalo sila sa Blackwater, no? At ang Ginebra, panalo sila sa NLEX, 7-3 rin sila, no? So, kung ganon, i-break yung tie ng San Miguel at saka Ginebra, obviously, mas superior ang quotient ng San Miguel dyan kasi mayroon silang isang game na tinambakan ng San Miguel ng Ginebra. So, second place sila, no? Okay? Pero, ano na yan? Ang intindihin natin yung dalawa. No? Papasok ba sino? NLEX o Blackwater? Okay, eto.
Thou shall not blink ang aking title dyan. Bakit? Ang unang kumurap, laglag. Okay? Quotient system shall apply to break the tie once the following happens. Kasi pwede sila magtablahan eh. Okay? Ang mga tabla na scenarios dyan, ang mga pwede nila makuhang kartada, 5 and 5, 3 and 7, saka 4 and 6. Okay? So, kailan mangyayari yung 5 and 5? Kung yung silang dalawa, NLEX saka Blackwater, panalo do sa last 2 games sila. 3 and 7 naman, kung pareho silang talo, sa remaining games sila. 4 and 6 naman, kung makakuha sila ng isang talo, isang panalo, pareho sila. Ano ibig ko sabihin dito? Okay? Kailangan, para makakwalify ka dun sa isa, makakwalify ka dun sa playoffs, yung isa dun, saliwa ang mangyayari. Okay? Mamaya, titingnan natin, no? Tapusin lang na muna natin tong una. Okay? Blackwater bossing has a superior quotient over NLEX. So, pagka ganito ang nangyari, tabla sila, 5, 5, 3, 7, 4, 6, mas mataas ang quotient ng Blackwater kaysa sa NLEX. So, Blackwater bossing ang pasok sa playoffs. Laglag ang NLEX. Okay? Minus 4 kasi sila eh. Okay? O, ano pa yung isa? Either Blackwater or NLEX qualifies if, okay? Ito yung sinasabi ko sa'yo, dapat magkaroon ng, kung gusto nung isa na makapasok, no? Kailangan saliwa ang mangyari sa kanila. Dapat panalo siya at talo yung isa. Okay? They will win, they will win at least, they should win yan. They should win at least one of their remaining games and NLEX or, no, Blackwater drops its 2 remaining games. Okay, so dapat yung isa doon, 1-0, yung isa 0-2. Okay? 1-0, 0-2. Okay na yun. Pasok na yung isa doon. Kasi 3 and 5 eh. Ito, ayan, no. Bawa Blackwater ang nangyari sa Blackwater yon, ano? So, 4 and 6 sila, NLEX 3 and 7. 3 and 5 ngayon ng NLEX, di ba? Plus dalawang talo. 3 and 7 sila. Plus 1 na panalo sa Blackwater. Ano sila, di ba? 3 and 6 sila. 4 and 6. Okay? Yan. NLEX eliminated. Okay? Or, kung sa NLEX naman mangyayari yun, ganun din. 4 and 6 ang NLEX. Okay? 3 and 7 naman ang Blackwater. Blackwater naman ang eliminated. Kaya ang tema ng laro dito, ng tablahan dito, o magkakatablahan man, ano? At kung gusto nung isa pumasok na automatic, wala nang tabla-tabla, ang unang kumurap laglag. Okay? Kailangan maipanalo niya yung isa, at least one yung panalo niya, yung kalaban niya 2 talo. Kasi kung pareho silang isang panalo, no? Isang talo, tabla sila sa 4-6. Kung pareho silang panalo, 5 and 5, tabla na naman. Kung pareho silang talo, 3 and 7. So, kailangan magkaiba ang mangyari sa kanilang dalawa. Kung sino man yon ang gustong pumasok. Okay? At yung mangyayaring iba sa kanila, dapat siya ang panalo para siya makapasok sa playoffs. Hindi pwedeng talo. Pag talo sila, pag talo yung isa, dalawa pa, laglag yun sigurado. Okay? So, critical yung game ng NLEX at saka Blackwater bossing yun. Last 2 games nila. Okay? So, kung nakita ng Blackwater, nanalo si NLEX ng 2. So, kailangan tayo manalo ng 2 para makatabla at least. Okay? Si NLEX, nakita niya, isa lang ay panalo niya. So, dapat 2 ang paipaano natin. May panalo natin. Hindi pwedeng talo tayo, isa rin. Isang panalo, isang talo. Kasi Blackwater, ganun din eh. So, tabla lang. So, para makapasok tayo, dapat 2 ang maipanalo natin. Kasi tabla sila ngayon 3 and 5 eh. Okay? So, ganun lang kadali yung Group B. Yung Group A talagang komplikado. Converge, Magnolia, Northport. May quotient pa pag nagkatablahan pa.
Yan po mga kababayan. Abangan na lang natin mga kababayan. Yan na lang ang mga natitira. Okay? Pagka nasettle na yan sa Sabado, Linggo, medyo magkakaroon na ng hugis yan kung sino-sino magkakaroon na ng malalaman na natin mga pwestuhan yan. No? Kung magkatabla-tabla man, again, quotient system ang nangyayari. Maraming salamat sa pagtutok po ninyo dito sa Talking Toshi TV. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow niyo na rin po, like and follow na rin niyo na po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Madali lang naman mag-subscribe, ma'am and sir. Just press the subscribe button. Okay? Para updated po kayo sa mga videos sa ating ina-upload. Alright? Patuloy po niyong tutukan ng ating programa, ang ating YouTube channel, Talking Toshi TV, dahil dito sa ating YouTube channel, hindi iniuulat, bawal iulat ang huwad na balita. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.